Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya akong makasama kayo sa espesyal na okasyong ito. Sa mga sandaling ito, nagtitipon tayo upang pagnilayan ang kapangyarihan ng panalangin at kung paano ito maaring magdala ng mga biyaya sa ating mga buhay. Ang ating tema ngayong gabi ay pinakamahusay na panalangin sa gabi para pagpalain ka. Bago tayo magsimula, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto. Ang paglalaan ng oras upang manalangin at magmilay sa harapan ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Kaya huwag kalimutang i-like ang video na ito upang maunawaan ng YouTube na mahalaga ang video na ito at maihatid ang nilalamang ito sa mas maraming tao. Maging ikaw ay isang pagpapala para sa iba at tiyak na babalik sa iyo ang pagpapalang iyon. Kung nais mo, maaari kang magkomento sa ibaba kung ano ang iyong kahilingan o hangarin para sa panalangin ito. Napakahalaga nito. Kung ikaw ay pinagpala sa pamamagitan ng alinmang panalangin na ginawa dito sa channel na ito o nakamit ang iyong hangarin sa pamamagitan ng pakikiisa sa aming panalangin, huwag kalimutang i-post ito dito. Mahalaga ang inyong mga komento sa amin at makakatulong ang mga ito sa ating komunidad na lumago at magkaisa sa pananampalataya. Sa ating buhay, maraming mga hamon at pagsubok ang ating kinakaharap. Maaring tayo ay nag-aalala sa ating kalusugan, pamilya, trabaho o mga personal na problema. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon tayong isang matibay na sandigan, ang ating panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating mga pagnanasa, pasasalamat at mga alalahanin. Sa bawat pag-angat ng ating mga kamay at pag-usal ng ating mga salita, tayo ay lumalapit sa Diyos na may pag-asa at pananampalataya. Ngayon, habang tayo ay maghahanda sa ating panalangin, naway maisip natin ang mga espesyal na bagay na nais natin ipagdasal. Ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat? Ang mga ito ay mahalaga at nararapat na isama sa ating pag-usap sa Diyos. Ang mga komento ninyo ay makakatulong hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa iba pang mga manood na maaring makaramdam ng kapayapaan at lakas mula sa ating mga ibinabahaging karanasan. Mahalaga ring tandaan na ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Sa mga pagkakataong ito, naway may sama rin natin sa ating mga dasal ang mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Maaring ito ay mga kaibigan, pamilya o kahit mga estranghero na ating nakakasalamuha. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba ay isa sa mga pangunahing aral ng ating pananampalataya. Kaya't habang tayo ay nagdadasal, isipin natin ang mga tao na nais nating ipanalangin. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais ko rin kayong hikayatin na mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakagawa nito. Ang mga susunod na mga video ay puno ng mga inspirasyon, turo at mga mensahe mula sa Diyos na tiyak na makatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang i-click ang bell notification para maging updated sa aming mga bagong nilalaman. Ngayon, tayo ay lumapit sa ating Diyos na puno ng pag-ibig at habag. Naway buksan niya ang ating mga puso at isipan sa mga biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin. Sa ating panalangin ngayong gabi, sama-sama tayong manalangin na may pananampalataya at pag-asa. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan at sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Sa mga susunod na minuto, tayo ay maglalakbay sa isang espiritual na karanasan na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapala. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong magdasal at magpalakas sa isa't isa. Muli, magandang gabi sa inyong lahat at tayo ay magsimula na sa ating panalangin. Sa Salmo 4:8, makikita natin ang isang napakahalagang mensahe tungkol sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang talatang ito ay nagsasaad, "Sa kapayapaan ay matutulog ako sapagkat ikaw, o Panginoon, ay nag-iisa ang nagtutulot sa akin na tumahan ng tiwasay." Sa bawat pagwawakas na ating araw at sa pagpasok ng gabi, ang ating mga isip at puso ay madalas na puno ng mga alalahanin, takot at mga pagsubok na ating naranasan. Subalit sa mga sandaling ito, tayo ay inaanyayahan na magtungo sa ating tagapaglikha at ilagak ang lahat ng ito sa Kanya. Ang panalangin sa gabi ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay isang pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagtulog ay hindi lamang pisikal na kapayapaan, kundi isang mas malalim na kapayapaan na nanggagaling sa ating pagtitiwala sa Diyos.
Sa mga oras na tayo ay humihiling ng kanyang gabay at proteksyon, ang ating mga puso ay nagiging payapa at kaya nating ipahinga ang ating mga isip mula sa mga alalahanin. Ang pagtitiwala na ito ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin, na Siya ang ating kalasag at kanlungan. Sa ating mga panalangin sa gabi, mahalaga ang pagkilala sa mga biyayang natamo sa araw na lumipas. Sa Filipos 4:6-7, binibigyang diin ang kahalagahan ng panalangin at ang pagdadala ng ating mga alalahanin sa Diyos. Sinasabi sa talatang ito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat ay ipahayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dito, makikita natin na ang ating mga panalangin ay dapat na may kasamang pasasalamat. Sa bawat pag-amin ng ating mga pangangailangan at takot, dapat din nating kilalanin ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang mga panalangin sa gabi ay pagkakataon upang tayo ay magbalik tanaw at magpasalamat sa mga araw na lumipas. Sa mga nakaraang karanasan, maaring tayo ay nakaranas ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, nariyan ang Diyos na umalalay sa atin. Ang pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay mapalakas at mapanatili ang ating pananampalataya. Sa pag-amin sa mga biyayang natamo, tayo ay nagiging bukas sa mas marami pang pagpapala mula sa Diyos. Ang pagkilala sa mga ito ay nagiging susi upang tayo ay maging mas mapagpasalamat at mas handang tumanggap ng kanyang mga biyaya sa hinaharap. Habang tayo ay nagdarasal sa gabi, isama natin ang ating mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Sa 1 Thessalonica 5:16-18, inuutusan tayo na maging masaya sa lahat ng pagkakataon, manalangin ng walang tigil, at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang pagkakaroon ng sama-samang panalangin sa ating mga tahanan ay nagpapalalim ng ating ugnayan sa isa't isa at sa Diyos. Sa mga sandaling ito, ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayong lahat ay mapagpala. Ang pagbabahagi ng ating mga alalahanin at pasasalamat ay nagiging pagkakataon upang tayo ay maging isa sa Kanya. Ang bawat gabi ay isang bagong simula. Ang panalangin sa gabi ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay sa Diyos, kundi ito rin ay isang panahon ng pagninilay-nilay at pag-reflect sa ating mga buhay. Sa bawat salita ng ating panalangin, naway maramdaman natin ang Kanyang presensya at pagmamahal. Ang ating mga puso ay dapat na maging handa sa pagtanggap ng Kanyang mga pagpapala, at ang ating mga isip ay dapat na maging payapa sa Kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng panalangin sa gabi, tayo ay binibigyan ng pagkakataong muling mag-umpisa na may kapayapaan sa ating mga puso at kagalakan sa ating mga isip. Ang bawat gabi na tayo ay nananalangin ay isang paanyaya sa ating Diyos upang Siya ay maging bahagi ng ating buhay, upang tayo ay Kanyang pagpalain at gabayan, at upang tayo ay makatulog na may kaalaman na tayo ay Kanyang inaalagaan. Sa Filipos 4:6-7, binigyang diin ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay, lalo na sa mga oras ng pag-aalala at pagkatakot. Sa mga pagkataong puno tayo ng mga alalahanin, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang gabi, bilang isang panahon ng pahinga at pagninilay-nilay, ay isang napakahalagang pagkakataon upang ilahad ang ating mga iniisip at damdamin sa ating tagapaglikha. Sa ating mga paglalakbay sa buhay, hindi maiwasan ang mga pagsubok at suliranin na nagiging sanhi ng tensyon sa ating isip at puso. Minsan, ang mga alalahanin sa trabaho, pamilya o kalusugan ay nagiging sanhi ng pagkabahala na nagbabawas sa ating kapayapaan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang panalangin ay tila isang lifeline na nagbibigay ng pag-asa at liwanag. Kapag tayo'y nananalangin, hindi lamang natin inilalabas ang ating mga alalahanin, kundi hinahayaan din natin ang Diyos na pumasok sa ating mga sitwasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya kong makasama kayo sa espesyal na okasyong ito. Sa mga sandaling ito, nagtitipon tayo upang pagnilayan ang kapangyarihan ng panalangin at kung paano ito maaring magdala ng mga biyaya sa ating mga buhay. Ang ating tema na ngayong gabi ay pinakamahusay na panalangin sa gabi para pagpalain ka. Bago tayo magsimula, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto. Ang paglalaan ng oras upang manalangin at magnilay sa harapan ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Kaya huwag kalimutang i-like ang video na ito upang maunawaan ng YouTube na mahalaga ang video na ito at maihatid ang nilalamang ito sa mas maraming tao. Maging ikaw ay isang pagpapala para sa iba at tiyak na babalik sa iyo ang pagpapalang iyon.
Kung nais mo, maaari kang magkomento sa ibaba kung ano ang iyong kahilingan o hangarin para sa panalangin ito. Napakahalaga nito. Kung ikaw ay pinagpala sa pamamagitan ng alinmang panalangin na ginawa dito sa channel na ito o nakamit ang iyong hangarin sa pamamagitan ng pakikiisa sa aming panalangin, huwag kalimutang i-post ito dito. Mahalaga ang inyong mga komento sa amin at makakatulong ang mga ito sa ating komunidad na lumago at magkaisa sa pananampalataya. Sa ating buhay, maraming mga hamon at pagsubok ang ating kinakaharap. Maaring tayo ay nag-aalala sa ating kalusugan, pamilya, trabaho o mga personal na problema. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon tayong isang matibay na sandigan, ang ating panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating mga pagnanasa, pasasalamat at mga alalahanin. Sa bawat pag-angat ng ating mga kamay at pag-usal ng ating mga salita, tayo ay lumalapit sa Diyos na may pag-asa at pananampalataya. Ngayon, habang tayo ay maghahanda sa ating panalangin, naway maisip natin ang mga espesyal na bagay na nais natin ipagdasal. Ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat? Ang mga ito ay mahalaga at nararapat na isama sa ating pag-usap sa Diyos. Ang mga komento ninyo ay makakatulong hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa iba pang mga manood na maaring makaramdam ng kapayapaan at lakas mula sa ating mga ibinabahaging karanasan. Mahalaga ring tandaan na ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Sa mga pagkakataong ito, naway may sama rin natin sa ating mga dasal ang mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Maaring ito ay mga kaibigan, pamilya o kahit mga estranghero na ating nakakasalamuha. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba ay isa sa mga pangunahing aral ng ating pananampalataya. Kaya't habang tayo ay nagdadasal, isipin natin ang mga tao na nais nating ipanalangin. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais ko rin kayong hikayatin na mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakagawa nito. Ang pasasalamat ay isang mahalagang aspeto ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Sa bawat araw, tayo ay tinutukso ng mga problema at pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang mga biyayang natamo natin. Ang bawat umaga na tayo nagising, ang bawat ngiti ng ating mga mahal sa buhay, at ang bawat pagkakataong tayo'y nakaranas ng pagmamahal at pagkalinga, ito ay mga dahilan upang tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang ating pasasalamat sa Kanya ay hindi lamang nagiging daan upang tayo ay maging mas masaya, kundi ito rin ay nagpapalalim ng ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sa pagdarasal sa gabi, tayo ay naglalaan ng oras upang balikan ang mga nangyari sa ating araw. Anuman ang mga karanasan, mabuti man o masama, mayroong dahilan upang tayo ay magpasalamat. Sa ating mga tagumpay, tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at talino upang makamit ang mga ito. Sa mga pagsubok, maaring mahirap magpasalamat, ngunit dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sa gitna ng hirap, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging sandigan at ang ating pasasalamat kahit sa mga maliliit na bagay ay nagpapakita na ating pagkilala sa Kanyang kabutihan. Ang pagsamba ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Sa gabi, habang tayo ay humihinto at nag-uukit ng oras para sa Kanya, ang ating mga puso ay nagiging bukas sa pagdinig sa Kanyang tinig. Sa bawat panalangin, tayo ay nag-aalay ng ating mga sarili, nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang natin. Narito ang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pangarap at pag-asa, at sa ating pagsamba, ating sinasamba ang Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Higit pa rito, ang ating panalangin sa gabi ay nagbibigay daan upang tayo ay mag-reflect at magpatatag. Habang tayo ay nasa tahimik na sandali, tayo ay nagiging mas mapanlikha sa pagtingin sa ating mga pagkakamali at mga pagkakataon para sa pagbabago. Ang pasasalamat at pagsamba ay nagiging mga hakbang upang tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay. Ang mga ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kasama natin ang Diyos na laging handang makinig at umalalay. Ang pagdarasal sa gabi ay hindi lamang isang paraan upang tayo ay humingi ng mga biyaya, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pag-uugali ng pagpapahalaga sa mga natamo na. Sa bawat pagsasara ng araw, tayo ay nanyayahan na balikan ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking himala.
ang ating pagkilala sa mga ito ay nagiging daan upang tayo ay pagpalain pa sa hinaharap. Tayo ay hinihimok na hindi lang basta tumanggap, kundi maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na dumating sa ating buhay. Sa huli, ang ating mga panalangin sa gabi ay nagsisilbing liwanag sa ating paglalakbay. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang ating mga salita ay nagiging ilaw na naggagabay sa atin patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating mga panalangin ay nagiging makapangyarihan at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ngayon, sa ating pagninilay na ito, panahon na upang tayo ay manalangin. Sa susunod na bahagi, tayo ay mag-alay ng panalangin upang magpasalamat at humingi ng pagpapala mula sa ating Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pagdapo sa iyong mga paanan sa gabing ito, kami ay nagtitipon ng aming mga puso, nag-aalay ng aming mga kaluluwa sa iyong banal na presensya. Salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin sa buong araw na ito. Sa bawat hakbang na aming tinahak, sa bawat pagsubok na aming hinarap, narito ka, O Diyos, nagbibigay ng lakas at liwanag. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, lumalapit na may pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga kamay, O Panginoon, hinaalay namin ang aming mga pangarap at pagnanasa. Itinataas namin ang mga ito sa iyo na may pusong puno ng tiwala. Naway patuloy mong gabayan ang aming mga landas, bigyan kami ng karunungan upang maunawaan ang mga plano mo sa aming buhay. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway mahanap namin ang iyong kalooban at makatulong sa aming paglago, hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang isang komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan. Sa gabi ng kapayapaan, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming mga tahanan. Naway maging kanlungan ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ipinapanalangin namin ang mga pamilya na nahaharap sa hidwaan at pagsubok. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal, puspusin mo ang kanilang mga puso ng kapayapaan, at bigyan mo sila ng lakas na muling bumangon at magpatuloy. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Sa mga kapatid naming naguguluhan, nagugutom at nahihirapan, naway madama nila ang iyong pagkilos. Ipadama mo sa kanila ang iyong mga kamay, nagdada ng kaginhawaan at pag-asa. Sa mga nasa hospital at mga nangangailangan ng gamot, kami ay nananalangin na bigyan mo sila ng kagalingan. Naway ang iyong kapangyarihan ay magpatuloy na umagos sa kanilang mga katawan. Sa mga kabataan, O Diyos, hinihiling namin na ingatan mo sila sa mga panganib ng mundong ito. Bigyan mo sila ng matibay na pundasyon ng pananampalataya upang sa kabila ng mga tukso at pagsubok, manatili silang nakatuon sa iyo. Ipinapanalangin namin ang kanilang mga pangarap na sana'y makita nila ang kanilang mga layunin sa buhay sa liwanag ng iyong salita. Naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga kapwa, nagdadala ng pag-asa at liwanag sa kanilang paligid. O Panginoon, sa mga oras ng takot at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan. Sa mga balita ng digmaan at kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong kapayapaan. Ipinapanalangin namin ang mga leader ng bansa na sana'y sila'y punuin ng iyong karunungan sa kanilang mga desisyon. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakasunduan sa mga lugar na nasasadlak sa digmaan. Tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong kapayapaan kahit saan kami naroroon. Sa mga oras ng pag-alinlangan, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Sa gabi ng ating pagninilay, naway buksan mo ang aming mga mata sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ipinapanalangin namin ang mga pagkakataon na naway makilala namin ang iyong mga biyaya sa simpleng mga bagay. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat pagkilos ng kabutihan, naway makita namin ang iyong presensya. O Diyos, kami ay patuloy na nananalangin sa mga tao sa paligid namin. Naway maging dahilan kami ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Ituro mo sa amin ang tamang mga salita upang hikayatin ang mga nalumbay. Sa simpleng paraan, naway makapagbigay kami ng liwanag sa madilim na sulok ng kanilang mga puso. Sa iyong mga kamay, O Panginoon, kami ay nagtitiwala. Ipinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Naway patuloy mo kaming ihandog ng iyong pagmamahal at gabay upang sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming maging sentro. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madala namin ang iyong liwanag sa mundong ito. O Diyos na makapangyarihan, habang kami ay nagtitipon sa iyong harapan, kami ay humihingi ng iyong patuloy na gabay. Naway ang aming mga puso ay maging handog mo, puno ng pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas,
kami ay pinapalakas ng iyong mga salita at ng iyong mga biyaya. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nahuhulog, turuan mo kaming bumangon at magpatuloy. Naway sa bawat pagkatalo, makita namin ang mga aral na nais mo sanang iparating sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga tao na nahihirapan sa kanilang mga laban sa buhay. Naway madama nila ang iyong yakap na nagbibigay ng pampalakas at pag-asa. Sa mga oras ng lungkot at pagkalumbay, ipakita mo sa kanila ang liwanag ng iyong presensya na sila ay hindi nag-iisa. O Diyos, sa mga kabataan naming ipinapanalangin, naway maging matatag sila sa kanilang mga desisyon. Ibigay mo sa kanila ang kaalaman at karunungan upang makilala ang tama at mali. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo at manindigan sa kanilang mga paniniwala. Itaguyod mo sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa kapwa upang sila ay maging mga huwaran ng kabutihan sa kanilang mga komunidad. Sa mga magulang o Diyos, kami ay humihiling ng iyong patnubay. Sa mga hamon ng pagpapalaki ng mga anak, bigyan mo sila ng sapat na pasensya at pag-unawa. Naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga anak na sa kanilang mga ginagawa, makita ng mga ito ang iyong pagmamahal at kabutihan. Ipinapanalangin namin ang mga pamilyang nahaharap sa mga pagsubok at hidwaan. Naway pag-isa mo ang magbigay ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa kanilang mga tahanan. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakasunduan sa mga lugar na nasasadlak sa digmaan. Tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong kapayapaan kahit saan kami naroroon. Sa mga oras ng pag-alinlangan, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Sa gabi ng ating pagninilay, naway buksan mo ang aming mga mata sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ipinapanalangin namin ang mga pagkakataon na naway makilala namin ang iyong mga biyaya sa simpleng mga bagay. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat pagkilos ng kabutihan, naway makita namin ang iyong presensya. O Diyos, kami ay patuloy na nananalangin sa mga tao sa paligid namin. Naway maging dahilan kami ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Ituro mo sa amin ang tamang mga salita upang hikayatin ang mga nalumbay. Sa simpleng paraan, naway makapagbigay kami ng liwanag sa madilim na sulok ng kanilang mga puso. Sa iyong mga kamay o Panginoon, kami ay nagtitiwala. Ipinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Naway patuloy mo kaming ihandog ng iyong pagmamahal at gabay upang sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming maging sentro. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madala namin ang iyong liwanag sa mundong ito. O Diyos na makapangyarihan, habang kami ay nagtitipon sa iyong harapan, kami ay humihingi ng iyong patuloy na gabay. Naway ang aming mga puso ay maging handog mo, puno ng pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay pinapalakas ng iyong mga salita at ng iyong mga biyaya. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nahuhulog, turuan mo kaming bumangon at magpatuloy. Naway sa bawat pagkatalo, makita namin ang mga aral na nais mo sanang iparating sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga tao na nahihirapan sa kanilang mga laban sa buhay. Naway madama nila ang iyong yakap na nagbibigay ng pampalakas at pag-asa. Sa mga oras ng lungkot at pagkalumbay, ipakita mo sa kanila ang liwanag ng iyong presensya na sila ay hindi nag-iisa. O Diyos, sa mga kabataan naming ipinapanalangin, naway maging matatag sila sa kanilang mga desisyon. Ibigay mo sa kanila ang kaalaman at karunungan upang makilala ang tama at mali. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo at manindigan sa kanilang mga paniniwala. Itaguyod mo sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa kapwa upang sila ay maging mga huwaran ng kabutihan sa kanilang mga komunidad. Sa mga magulang o Diyos, kami ay humihiling ng iyong patnubay. Sa mga hamon ng pagpapalaki ng mga anak, bigyan mo sila ng sapat na pasensya at pag-unawa. Naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga anak na sa kanilang mga ginagawa, makita ng mga ito ang iyong pagmamahal at kabutihan. Ipinapanalangin namin ang mga pamilyang nahaharap sa mga pagsubok at hidwaan. Naway pag-isa mo ang magbigay ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa kanilang mga tahanan. Panginoon, sa mga leader ng aming bansa, kami ay humihiling ng iyong karunungan. Naway sila ay maging mga instrumento ng iyong kalooban, nagtatrabaho para sa ikabubuti ng lahat. Ipinapanalangin namin ang mga desisyon na kanilang gagawin na sana'y maging makatarungan at mapagkalinga. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakasunduan sa mga lugar na sinalanta ng digmaan.
Sa bawat hakbang ng aming mga leader, naway ang iyong gabay ang maging ilaw na magdadala sa kanila sa tamang landas. O Diyos, sa mga oras ng pangungulila at pag-iisa, kami ay humihiling ng iyong yakap. Ipinapanalangin namin ang mga taong nawawala ng pag-asa at nalulumbay. Naway iparamdam mo sa kanila na sila ay mahalaga at may layunin sa mundong ito. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa pamamagitan ng mga tao sa kanilang paligid. Sa mga oras ng kasayahan at tagumpay, huwag kaming kalimutan na magpasalamat. Ipinapanalangin namin ang mga biyayang aming natamo, na sana'y maging dahilan kami ng kaligayahan sa iba. Ipadama mo sa amin na sa bawat tagumpay, ito ay hindi lamang para sa amin kundi para rin sa aming komunidad. Naway ang aming mga tagumpay ay maging inspirasyon sa iba upang sila rin ay mangarap at mangyari ang kanilang mga layunin. Panginoon, sa gabi ng aming pagninilay, naway buksan mo ang aming mga mata sa mga bagay na tunay na mahalaga. Bigyan mo kami ng kakayahang makita ang iyong mga biyaya sa simpleng mga bagay at sa mga tao sa aming paligid. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat pagkilos ng kabutihan, naway makita namin ang iyong presensya. O Diyos, kami ay nagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin. Naway patuloy mo kaming ihandog ng iyong pagmahal at gabay. Sa lahat ng aming ginagawa, naway ikaw ang aming maging sentro. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madala namin ang iyong liwanag sa mundong ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa ating devosyon ngayong gabi. Naway nagbigay inspirasyon ang ating pagninilay at panalangin sa inyong mga puso. Ang ating gabing ito ay puno ng kapayapaan at pag-asa sapagkat alam natin na sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa ating Diyos na puno ng pagmamahal at malasakit. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at hamon. Ngunit sa bawat pagkakaon na tayo ay nadapa o nawawala ng pag-asa, tandaan natin na mayroong Diyos na handang umalalay at kumabay sa atin. Sa kanyang mga kamay, ang ating mga pagdadasal, mga pangarap at mga pangangailangan ay hindi lamang naririnig kundi tinutugunan. Ang gabi ay isang pagkakataon upang tayo ay magmuni-muni, magpatawad sa ating mga sarili at sa iba, at muling ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Mahalaga ang ating mga panalangin, hindi lamang bilang isang ritual, kundi bilang isang ugnayan sa ating manlilikha. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang ating mga salita ay nagiging ilaw na naggagabay sa atin patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating mga panalangin ay nagiging makapangyarihan at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ngayon, sa ating pagninilay na ito, panahon na upang tayo ay manalangin. Sa susunod na bahagi, tayo ay mag-alay ng panalangin upang magpasalamat at humingi ng pagpapala mula sa ating Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pagdapo sa iyong mga paanan sa gabing ito, kami ay nagtitipon ng aming mga puso, nag-aalay ng aming mga kaluluwa sa iyong banal na presensya. Salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin sa buong araw na ito. Sa bawat hakbang na aming tinahak, sa bawat pagsubok na aming hinarap, narito ka, O Diyos, nagbibigay ng lakas at liwanag. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, lumalapit na may pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga kamay, O Panginoon, hinaalay namin ang aming mga pangarap at pagnanasa. Itinataas namin ang mga ito sa iyo na may pusong puno ng tiwala. Naway patuloy mong gabayan ang aming mga landas, bigyan kami ng karunungan upang maunawaan ang mga plano mo sa aming buhay. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway mahanap namin ang iyong kalooban at makatulong sa aming paglago, hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang isang komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan. Sa gabi ng kapayapaan, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming mga tahanan. Naway maging kanlungan ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ipinapanalangin namin ang mga pamilya na nahaharap sa hidwaan at pagsubok. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Puspusin mo ang kanilang mga puso ng kapayapaan at bigyan mo sila ng lakas na muling bumangon at magpatuloy. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Sa mga kapatid naming naguguluhan, nagugutom at nahihirapan, naway madama nila ang iyong pagkilos. Ipadama mo sa kanila ang iyong mga kamay, nagdada ng kaginhawaan at pag-asa. Sa mga nasa hospital at mga nangangailangan ng gamot, kami ay nananalangin na bigyan mo sila ng kagalingan. Naway ang iyong kapangyarihan ay magpatuloy na umagos sa kanilang mga katawan. Sa mga kabataan, O Diyos, hinihiling namin na ingatan mo sila sa mga panganib ng mundong ito.
Bigyan mo sila ng matibay na pundasyon ng pananampalataya upang sa kabila ng mga tukso at pagsubok, manatili silang nakatuon sa iyo. Ipinapanalangin namin ang kanilang mga pangarap na sana'y makita nila ang kanilang mga layunin sa buhay sa liwanag ng iyong salita. Naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga kapwa, nagdadala ng pag-asa at liwanag sa kanilang paligid. O Panginoon, sa mga oras ng takot at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan. Sa mga balita ng digmaan at kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong kapayapaan. Ipinapanalangin namin ang mga leader ng bansa na sana'y sila'y punuin ng iyong karunungan sa kanilang mga desisyon.